May isang tanong na matagal nang umiikot sa isip ng maraming lalaki, pero madalang pag-usapan ng malalim. Sino ba talaga ang mas stoic, ang lalaki ba o ang babae? Sino ang mas marunong magpigil ng damdamin? Sino ang mas kayang ngumiti habang wasak? Sino ang mas kayang itago ang bagyo sa loob habang mahinahon ang itsura sa labas? At ang mas mabigat na tanong, talaga bang totoo yung sinasabi nilang mas matatag ang lalaki? O nilalakasan mo lang ang loob mo dahil wala ka namang mapaglapitan? Sa mundong puno ng ingay, alitan, selosan, ghosting, paglimot, pagtakbo at pagbitaw, may dalawang nilalang na pareho namang nasasaktan, pero magkaiba kung paano dumadala ng sakit. At ngayon, dito sa boses ng isang lalaking dumaan na sa apoy at tumawa kahit may natira pang abo sa dibdib, pag-uusapan natin ang katotohanan. Hindi simpleng tanong ang sino ang mas stoic, pero may simpleng sagot kung marunong kang makinig. Sa relationships ngayon, laging may humihina, laging may sumusuko, laging may nagtatago ng tunay na nararamdaman. Pero ang tunay na problema, parehong nasasaktan ang lalaki at babae, pero magkaiba sila ng paraan ng pagdadala. Ang lalaki sanay sa katahimikan, hindi dahil hindi siya nasasaktan, kundi dahil naturo sa kanya simula bata pa. Pag lalaki ka, tiisin mo. Pag lalaki ka, huwag kang iiyak. Pag lalaki ka, ikaw ang dapat malakas. Kaya kahit basag, tumatahimik. Samantala ang babae may sariling bigat sa puso. Marunong siyang umiyak, marunong siyang magsabi, marunong siyang maglabas bago siya sumabog. Pero hindi ibig sabihin nun na mas mahina siya. Madalas doon nakasurvive ang puso niya. As sa baskamen, sa paglabas, sa paghayaan ng sarili niyang maging totoo. Habang ang lalaki, tahimik. Nagpapanggap na okay, nakangiti sa barkada, pero sa gabi mag-isa sa kama, nakatingin sa kisame, at tinatanong ang sarili, bakit parang ako lang ang lumulunod? At doon nabubuo ang problema na hindi natin nakikita. Hindi natin sinusukat ang lakas base sa kung sino ang tahimik. Sinusukat natin ang lakas base sa kung sino ang hindi sumusuko, kahit walang pumapalakpak. Pero sino nga ba ang mas stoic? Ang babaeng kayang umiyak at bumangon? O ang lalaking hindi umiiyak pero hindi rin tumatakbo? Hindi mo manaminin, bro. Pero may mga sandali sa buhay na tinanong mo na rin ang sarili mo, ako ba talaga ang dapat maging matatag? Ako ba ang inaasahan ng mundo? Ako ba ang dapat hindi umiyak kahit gusto ko na sumabog? At habang tahimik kang pinagdadaanan ng sariling gyera, nakikita mo siya, yung babaeng minahal mo. Umiyak, huminga, naglabas. At pagkatapos nun, tapos na siya, na parang lahat ng bigat na pinasan mo ay nailabas niya sa iisang iyak. At ikaw, mas mabigat pa rin. Dito nagsisimula yung tanong na masakit sagutin. Bakit parang mas mabilis siyang makamove on? Bakit parang mas malaya siyang huminga? Bakit parang ako yung naiwan sa dilim habang siya nakalabas na sa tunnel? Hindi dahil mas mahina ka. Hindi dahil mas malakas siya. Hindi dahil mas mahal mo siya. At hindi dahil mas mahal niya ang sarili niya. Kundi dahil magkaiba kayo ng paraan ng paghawak sa sakit. Ang babae parang ulan. Bumabagsak agad, malakas, dire-diretso. Pero pagkatapos ng ilang oras, tapos na, kalmado na ang langit. Ang lalaki parang bagyong walang ulan, tahimik. Pero yung hangin, yung pressure, yung bigat sa dibdib, andun pa rin. Hindi mo nakikita sa labas, pero ramdam mo sa loob. At huwag mong sasabing hindi ka ganyan. Dumaan ka na rin sa mga gabing ayaw mong pag-usapan, sa mga tanong na ayaw mong sagutin, sa mga lungkot na hindi mo kayang ipaliwanag sa kahit sinong kaibigan mo. At doon pumapasok ang pinakamasakit na parte. Kapag tahimik kang nasasaktan, akala ng mundo okay ka. Pero kapag babae ang umiyak, akala ng mundo siya ang biktima. Hindi mo sinasabing mas ikaw ang nasaktan. Hindi mo sinasabing mas ikaw ang tama. Pero napapatanong ka, kung pareho kaming tao, bakit parang hindi ko pwedeng ipakita yung sakit na nararamdaman ko? May ikukwento ako sa'yo. Isang lalaki ang minahal ang isang babae. Hindi niya ipinakita kung gaano siya natatakot. Hindi niya ipinakita kung gaano siya attached. Hindi niya ipinakita kung gaano siya nahuhulog. Stoic siya. Sa paningin ng babae, tahimik, kalma, tiwala sa sarili, walang drama. Pero ang totoo, marupok din siya, pero marunong magtago. Marunong magpigil, hindi dahil hindi niya alam paano magmahal, kundi dahil alam niyang kapag naglabas siya ng emosyon, baka isipin ng babae na mahina siya. At sa panahon ngayon, bro, aaminin natin o hindi, kapag lalaki ang nagpakita ng lalim ng nararamdaman, minsan mas lalo silang iniiwan. Kaya nagtimpi siya. Nagpigil, nagpanggap na kaya pa, nagpanggap na hindi siya natatakot,
Nagpanggap na hindi siya nasasaktan. Pero isang gabi, napagod yung babae. Sabi niya, hindi kita maramdaman. At doon nabasag yung lalaki. Kasi yung akala niyang tigas, yun pala yung naging dahilan ng paglayo. And si Monterey Cater, umiyak siya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil matagal na niyang kinulong ang sarili niya sa loob ng kulungan ng pagiging matatag. At doon niya napagtanto ang isang bagay na matagal na niyang alam, pero hindi niya maamin. Hindi porket tahimik ka, stoic ka na, at hindi porket umiyak siya, mahina siya. Ang babae kapag nasaktan, lumalabas yung emosyon. Umuulan, bumabagsak, tumutulo. Pero pagkatapos nun, nakakabitaw siya. Ang lalaki kapag nasaktan, hinahawakan niya yung bagyo sa loob. Hinahalo ang ulan at kidlat sa dibdib, tinitiis. Kasi akala niya, doon nasusukat ang tibay. At sa mismong sandaling iyon, habang nakaluhod siya sa sahig, umiiyak hindi dahil iniwan siya kundi dahil hindi niya kayang maging totoo, doon niya naramdaman ang pinakamataas na anyo ng katotohanan. Hindi laki o babae ang mas stoic. Ang nagiging mas stoic ay yung mas kayang tanggapin ang totoo niyang nararamdaman kahit hindi niya ito ipakita sa mundo. Kung tatanungin mo ko ngayon, sino ang mas stoic? Lalaki ba? Babae ba? Sasabihin ko sa iyo ng diretsahan. Walang kasarian ang stoicism. May pinanggagalingan lang na sakit. May pinanggagalingan lang na laban. May pinanggagalingan lang na katahimikan. Pero kung lalaki ka, marahil mas malalim ang sugat mo kasi bihira mong ilabas. Kasi bihira mong pag-usapan. Kasi bihira mong aminin na nagdurugo ka na. Kung babae siya, marahil mas mabilis siyang makabangon, hindi dahil hindi siya nasaktan, kundi dahil pinayagan niyang umagos yung sakit, habang ikaw pinili mong ikulong. At doon nagkakaroon ng ilusyon na may mas matatag, may mas malakas, may mas stoic. Pero kung isipin mo ng mas malalim, ang tunay na stoic ay hindi yung hindi umiiyak, kundi yung kayang batayin ng sakit nang hindi nasisira ang sarili. Ang tunay na stoic ay hindi yung nagtatago ng emosyon, kundi yung marunong magdala ng emosyon nang hindi sinusunog ang mundo niya. At ang tunay na stoic ay hindi lalaki o babae, kundi yung taong kayang tumayo kahit walang nakakakita, yung taong kayang maghilom kahit walang humahaplos, yung taong kayang magpatuloy kahit walang pumapalakpak. Hindi ka mahina kapag nasasaktan ka. Nagiging mahina ka lang kapag hindi mo inaamin sa sarili mo na nasasaktan ka at hindi mo kailangan maging bato para maging malakas. Madalas, ang pinakatahimik na puso ang may pinakamalalim na kwento. May mga gabing hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang sarili mo. Hindi ka makatulog pero hindi ka rin makabangon. Hindi ka umiiyak pero may kumikirot sa dibdib mo. Hindi ka naghahanap ng drama. Pero parang may hinahabol kang sagot na hindi dumadating kahit anong lakas ng loob ang ipakita mo. At doon sa katahimikang iyon, biglang bumabalik ang tanong, kung pareho kaming tao, bakit parang ako yung mas hindi makawala? Bakit parang ako yung mas naiiwan sa loob ng sarili kong isip? At kahit gaano mo gustong paniwalaan na lalaki ka, na dapat kaya mo, hindi mo may tanggi, mas delikado ang sakit na hindi mo sinasabi sa kahit kanino. Lalo na kapag nakikita mong siya, nakapag-move on na, masaya na, kalmado na, nasa ibang mundo na, habang ikaw naiwan pa rin sa eksenang hindi mo matakasan. At marahil minsan, tinanong mo na rin ang sarili mo, ako ba ang mas stoic? O ako lang ang mas nagpipigil? Ako ba ang matatag? O ako lang ang natatakot magpakatotoo? At doon mo mapapansin ang irony ng lahat. Parehong nagtatago, parehong natatakot, parehong nasaktan, pero magkaiba ng paraan ng paghilom. May isang lalaking minahal ng tahimik. Yung klase ng lalaking hindi magaling magsalita pero magaling magmahal. Yung hindi showy pero totoo. Yung hindi expressive pero solid ang intensyon. Pero ito ang problema. Ang mundo ngayon, hindi marunong magbasa ng tahimik na pagmamahal. Kung hindi mo ilalagay sa chat, hindi niya mararamdaman. Kung hindi mo ipopost, hindi niya mapapansin. Kung hindi mo sasabihin, hindi niya iisipin. Siya, mabilis. Diretso! Nagsasabi, naglalabas. Ikaw, mabagal. Maingat. Nagpapakiramdam. Tinutimbang ang bawat salita para hindi magmukhang mahina. At ito ang nangyari. Sa pag-iingat mo na pagkamalan niyang wala kang nararamdaman. Sa katahimikan mo na pagkamalan niyang hindi ka affected. Sa pagpigil mo na pagkamalan niyang wala kang pakialam. Hanggang isang araw, nagising ka na lang na hindi ka na niya kasama sa future niya. Hindi dahil hindi ka niya minahal. Hindi dahil kulang ka. Hindi dahil mali ka. Pero dahil hindi ka niya nabasa. At hindi mo rin siya pinabasa. Kasi stoic ka di ba? Tahimik.
Kalma, matatag. Pero ang hindi mo alam, sa mata ng babae minsan yan yung anyo ng hindi mo ko gusto. At dito papasok yung tanong na mas mabigat, kung lalaki talaga ang mas stoic, bakit parang minsan tayo rin ang mas mabilis masira? Dahil simple, tayo ang kumukulong walang singaw. Tayo ang bagyong nakakulong sa bote. Tayo ang tahimik na bulkan na hindi nagpapakita ng usok, pero umiinit sa ilalim. Samantalang sila, kapag sumabog, kapag umiyak, kapag iniwan umalis, kapag nag-decide na tapos na, at tayo yung naiwan. Hindi dahil hindi tayo lumaban, kundi dahil hindi natin sinabi na lumalaban tayo. May lalim sa isang lalaki na hindi alam ng kahit sinong babae, kahit gaano pa siya katalino sa emotional psychology. Merong parte sa puso ng lalaki na hindi mo basta-basta mabubuksan, hindi dahil sarado siya, kundi dahil natutunan niyang protektahan ang sarili sa katahimikan, hindi dahil ayaw niyang magpakatotoo, kundi dahil kapag nagpakita siya ng tunay na emosyon, ang bilis siyang husgahan na mahina. Pero eto ang totoo, hindi madaling maging lalaking marunong magpigil, hindi madaling maging lalaking hindi lumalabas ang luha, hindi madaling maging lalaking kailangang tumayo kahit hindi na kaya, at hindi yan weakness, hindi yan pagkaduwag, hindi yan pagiging bato. Ang tawag diyan ay survival. At dito sa survival na to nagkakaroon ng ilusyon na mas stoic ang lalaki. Pero kung iisipin mo ng malalim, baka hindi stoicism ang tawag diyan. Baka trauma, baka conditioning, baka kailangan lang. Kasi kung stoicism ang ibig sabihin ng pagpigil, edi lahat ng lalaking hindi umiiyak ay stoic na. Pero hindi totoo yan. Maraming lalaking hindi umiiyak, hindi dahil stoic sila, kundi dahil hindi sila marunong magmahal sa sarili. Yun yung sakit. At sa kabilang dulo may babae. Marupok minsan o, emotional minsan o, pero marunong magpahalaga sa nararamdaman niya. Marunong umamin, marunong i-release yung sakit. Hindi siya mahina, marunong lang siyang maghilom ng tama. At baka dun siya nagiging mas stoic kaysa sayo. Pag babae ang umiiyak, iniisip ng tao, drama, arte, emotional, reklamadora. Pero hindi nila alam, yung pag-iyak niya minsan ang tumutulong para hindi siya mabaliw. At pagkatapos niyang ilabas ang bigat, mas nakakapag-isip siya. Mas kaya niyang humiwalay sa sitwasyon. Mas kaya niyang pumili para sa sarili niya. At kung tutuusin, yan ang tunay na stoic principle. Control what you can control. Release what you cannot. At baka mas kaya niya yun kaysa sa atin. Isang araw magkakaroon kayo ng sitwasyon na parehong nasaktan kayo. Pero magkaiba ang itsura ng paghilom niyo. Siya, mabilis pero magulo. Ikaw, tahimik pero bumibigat. Siya ay umiiyak. Ikaw, nakatitig lang sa sahig. Siya yung naglalabas ng sama ng loob. Ikaw, hinahabol mo sa loob ng utak mo ang mga sagot na wala namang sagot. At doon nagkakaroon ng tanong. Sino ang mas stoic? Yung umiiyak at humihinga? O yung hindi umiimik pero unti-unting nababasag sa loob? Ang sagot ay hindi kasarian, hindi lalaki o babae. Ang sagot ay ito. Kung sino ang mas kayang tanggapin ang totoo, siya ang mas stoic. At kung tutuusin bro, maraming babae ang mas mabilis tanggapin ang totoo. Mas mabilis nilang aminin kapag tapos na. Mas mabilis silang magdesisyon kapag hindi na healthy. Mas mabilis silang umatras pag wala ng halaga. Pero ang lalaki, kahit ilang buwan o taon na ang lumipas, hawak pa rin yung alaala ng sandaling masaya kayo. Kapit pa rin. Hindi dahil tanga siya, kundi dahil loyal siyang magmahal. At minsan, loyalty na hindi marunong kumalas ay kabaligtaran ng stoicism. Kung lalaki ka, eto ang hindi sasabihin sa'yo ng mundo. Hindi sukatan ng lakas ang pagpigil. Sukatan ng lakas ang pag-intindi. Hindi ka nagiging stoic dahil tahimik ka. Nagiging stoic ka kapag kaya mong harapin ang sakit nang hindi sinisira ang sarili mo. Hindi ka nagiging stoic dahil hindi ka umiiyak. Nagiging stoic ka kapag kaya mong aminin sa sarili mo na nasaktan ka at kaya mong humakbang kahit may sugat pa. Hindi ka nagiging stoic dahil hindi mo pinapakita ang emosyon mo. Nagiging stoic ka kapag alam mong kontrolado mo ang emosyon mo. Hindi yung ikaw ang kontrolado nito. At hindi mo kailangang maging mas matatag kaysa sa babae. Hindi mo kailangang maging mas tahimik. Hindi mo kailangang maging mas bato. Ang kailangan mo lang maging totoo, maging aware, maging disiplinado, at maging malaya mula sa sarili mong takot. Kasi sa dulo, hindi lalaki versus babae ang usapan. Hindi lakas versus luha. Hindi tibay versus lambot. Sa dulo ang tanong lang, kaya mo bang mahalin ang sarili mo ng sapat para hindi ka mamatay sa katahimikan?
Kaya mo bang harapin ang sakit nang hindi ka bumibigay sa ego? Kaya mo bang magpakatotoo nang hindi ka natatakot magmukhang tao? Kasi bro, yan ang tunay na stoicism. Kung may natutunan ka ngayong gabi, sana ito yon. Hindi pareho ang paraan ng lalaki at babae sa paghilom, pero parehong totoo ang sakit nila. At ang pinakamalakas na tao ay yung kayang kilalanin ang sakit ng hindi natatakot maging tao. Hindi kailangan maging bato, hindi kailangan maging malupit, hindi kailangan magpanggap. Ang kailangan mo lang maging honest sa sarili. Doon nagsisimula ang tunay na stoic na lakas.